Ay, dumako na tayo dito sa ating mga sabungero. Ito na po. Pumunta na po ang ating mga Coast Guard dyan sa Tagaytay at Taal Lake. Time heals all wounds. Pero hindi sa kaso ni Nanay Maylene at sa kanyang nawawalang anak na si Mark Paul. Isa si Mark Paul sa mga missing sabungero na dinukot umano noong 2022. Ang kanilang istorya sa exclusive agenda report ni Hannah T. Mga demonyo kung tawagin ni Nanay Maylene ang mga nasa likod ng pagkawala ng kanyang anak na si Mark Paul Fernandin. Hindi daw siya sugalero at mas lalong hindi sabungero. Sa isang exclusive BNC interview, una nang sinabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na mala killing me softly ang pagpatay sa mga missing sabungero. Pinubutasan yung siyan, yung mga laman-laman, may video kasi ako diyan noon. Hindi makapaniwala rito Ayan po ito kasi malupit po eh. Binubutasan yung tiyan. Tapos po, pagkabutas ng tiyan sa'yo, siguro para pumasok doon yung mga buhangin. Tapos nilagay po sa sako, tinapon sa Taal Lake. Ganun po kalupit. Ganun po kalupit. Talagang pagkatapos kang patayin, lalagyan ka ng pabigat. Pabigat para malubog ka sa Taal Lake. Ganun po ang pagkakwento ni Dondon. Kumbaga pagpatay sa iyo, bubutasan yung tiyan mo. Lalagyan ka ng pabigat. Putik, no? Grabe. Parang ano lang, no? Parang hayop lang. Grabe, no? Nanay Maylene. Hindi po makatao yan eh. Ginawa nilang hayop yung mga tao na sa totoo lang po hindi sila tao. Kasi kung tao sila, may takot sila sa Diyos, hindi nila kaya gawin yun eh. Mga demonyo sila eh. Ang sakit eh. Hindi ko nga po nasasaktan. Hindi ko nga naman napaluman lang yung anak kong yun eh. Tapos ganun ang ginawa nila. Kabilang si Mark sa 2 separate cases ng pagkawala ng mga sabungero noong January 13, 2022. Ang sabungan sa Santa Cruz, Laguna kung saan siya dinakip pagmamayari ng United Association of Cockpit Owners and Operators na nooy pinapatakbo ng Lucky 8 Star Quest Incorporated, ang isabong platform kung saan isa si Atong Ang sa nagmamayari. Sabi sa Senate Committee Report ni Senator Bato de la Rosa noong 2022, mismong kapatid ni Mark ang nagsabing nakareceive siya ng impormasyon na ang dumakip mga tao ni Ang. Nakita pa nga raw sa video call si Mark ng araw na yun nasa loob ng arena at naghahanda para sa laban ng manok kung saan siya ang naging tagadala nito. Pero ng mga sumunod na araw, Halos kung saan na kami pumunta para lang siya mahanap. Pero wala po talaga, wala makapagturo, wala makapagsabi kung saan siya dinala at yung mga kasama niya. simula noon, nagbago ang buhay ni Nanay Maylene. Sa mga panaginip na lang daw nakikita ni Nanay Maylene ang kanyang uniko iho. Naka-white shirt at black short si Mark, ang parehong damit niya nung siya ay nawala. Ang kadalasan niyang panaginip may tubig at kung minsan natatangay doon si Mark. Pero ang pinakamasakit, ang nooy pagyayapos daw sa kanya ng kanyang anak at sinabing dinalaw lang daw siya nito. Bigla na lang siyang nawala eh. Yun na yung pamamahala niya sa akin na niyapos niya ako tapos nawala na siya eh. Yun lang ang sabi niya sa lahat ng tanong ko sa kanya, hindi niya ako sinasagot. Caregiver ngayon si Nanay Maylene at dahil sa tuloy-tuloy na stress, naka-maintenance na raw siya. Kaya ang panawagan niya, hustisya, hindi lamang para kay Mark, kundi sa lahat ng nawala. Si Senador Bato, handa raw sumuporta sa anumang investigation ulit sa oras na matuloy ito. Nako, wag ka ng mga ilam dyan. Wala kang kwentang senador. Putik. Biro mo, ang kapal naman ng mukha mo, ikaw pa mag-iimbestiga. Panahon nyo yan. Panahon ng Duterte yan, wala nangyari. Putik. Mga kalokohan nyo. Mga kalokohan nyo. Handa na ang Philippine Coast Guard sakaling ipag-utos ang pagsisid sa Taal Lake kung saan umano itinapon ang labi ng mga nawawalang sabungero ayon kay Dondon Patidongan. Pero sa lawak at lalim ng lawa ng Taal, magiging pahirapan umano ang paghahanap sa mga labi. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi naman daw natutunaw yung buto eh. Yung buto hindi natutunaw. Kumbaga, makikita pa rin yung buto talaga. Lawa sa loob ng isang bulkan, ganyan kung ituring ang pamosong Taal Lake ng Batangas. Pero ngayon, may madilim na sikreto sa ilalim ng lawa na itinuturing ng ground zero sa paghahanap sa katawan. Sarap ng mga tawilis dyan, no? Sarap, tilapia talaga. Sarap. Sarap-sarap. Ng mga nawawalang sabungero matapos ibunyag ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na sa Taal Lake itinapon ang katawan ng mga sabungerong pinatay na umano. Mayat-maya ng Seaborne Patrol ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Ayon sa PCG dito, handa na raw sila sakaling ikutos na ang pagsisid sa Taal Lake. Ito yung fish port dito sa bayan ng Talisay na nakaharap nga dito sa Taal Lake. At ayon sa kanilang alkalde, ipapahiram nila itong lugar na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magtutulong-tulong para mahanap yung mga missing sabungero. Sabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, sisimula na ngayong linggo ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Natukoy na raw nila kung saan uumpisahan ang operasyon. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Ayun ang ating Ayan na eh, yung isang suspect daw po may kasabwat dyan na
sa fish pan tinapon. Sarap talaga ng fish pan, no? Tilapia, tawilis. Sarap, lasang braso. Diba? Kaya talaga naniniwala ako manamis talaga eh. Ang tamis-tamis pa ng kain ko dyan, no? Nung pinasyal kami dyan, ang tamis-tamis ng tilapia. Lasang ano pala talaga? Lasang tao. Pero kidding aside, kailangan po talaga matagpuan tong ano. Masakit po kasi talaga eh. Parang EJK yan eh. Ganun po kaayos pang ginawa at kita mo, hindi ba kayo nagtataka si Pangulong Bongbong Marcos na naman ang gumagalaw? Pero mo hindi na naiya, hindi ewan ko. Ang tibay talaga ng mga mukha ng mga Duterte, lalo na sila Bato. Nag-ano-ano pa sila, nagko-comment pa sila. Eh, putik walang ginawa sa administrasyon nila. Lahat ng problema sinusolusyonan ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe. Tapos, may mukha pa kayo na inaharap dito. 'Di ba? May mukha pa kayong inaharap. Alam mo si Bato? Kinuha niya lang talaga yung committee niya eh. Yung committee niya, kinukuha niya yan para maproteksyonan niya yung mga pulis eh. Ganyan yan eh. Parang yung committee ni Bato na drugs, ganyan, in-special na kinuha niya yan para pag may investigasyon, mapoproteksyonan niya yung mga pulis. Pansinin nyo, pag yung mga pulis na iniimbestigahan doon pumunta ng Kongreso, di ba? Nakikita mo nagsisinungaling. Pero sa hearing ni Bato, mga baby niya. Yan, kinuha niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung committee na yan, dapat nire-reshuffle yan eh. Umbaga magkaroon sila ng palabunutan eh. Hindi yung by request eh. Kasi isa sa mga factor yan eh, na ginagamit na paraan yan para proteksyonan yung mga yung mga taong nangangailangan ng hustisya, na poproteksyonan yung mga pulis. Dahil nga to si Bato, gusto niya hindi gano'ng ma-expose yung kawalangyaan nila. Pinoproteksyonan niya sa hearing yung mga pulis. No, ground zero natin sa start. From the start. Pero hindi birong hamon ito. Ang Taal Lake kasi may lawak na 234 square kilometers, 9 beses na mas malaki sa lungsod ng Maynila. Ang lalim niyan, nasa 198 meters, katumbas ng 60 palapag na gusali. Malalim kasi yung yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part, kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung... Kailangan talaga dyan, hindi pa kasi dumarating si Voltes 5 tsaka si Daimos eh, tsaka si Voltron. 'Di ba? Hirap na hirap po sila. Hirap, sabi nga ng Japan, si Voltes 5 diretso na dito, kaso ayaw ng Pilipinas, aksayado daw sa gasolina. So sinakay pa ng eroplano. Diba? Kasi papagasan daw ng Pilipinas. Sabi ng wag na, sabi ni Sec. Remulla, magastos yan. Isakay mo muna ng eroplano. Diba? Gusto kasi nila, i-direct flight eh. Direct flight na. Voltes 5 Daimo, direct flight dito. Eh, magastos sa gasolina yan. Anong kakainin ng gasolina yan? Diba? organic matter kasi, na lumulubog, siyempre lumulubog man, madaling, hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Ang PNP, sinesecure na raw ang paligid ng Taal Lake para maihanda ang search and retrieval operations. Pero hindi lang daw sa Taal Lake sila maghahanap. Meron mga ilan na binibisita. May mga areas kami na totally around Laguna or Batangas. But in other parts of... Alam mo, hindi ako nawawala ng pag-asa dito eh. Alam mo bakit? Nakikita ko si General Torre. Pag si General Torre nakikita ko, hindi ako nawawala ng pag-asa eh. Bakit? Napatunayan niya na sa lupa. Ngayon, papatunayan niya ngayon sa tubig. Di ba? Si Kibuloy, nakuha niya sa lupa. Di ba? Ngayon, mapapatunayan natin, hinahamon kita General Torre, kung magaling ka sa anyong tubig. Di ba? Malalaman natin ngayon kung magaling ka sa anyong tubig. The metro and sila underlying area.
Saka namin i-deal. Kasama sa composite team na sisisid sa Taal Lake ang Elite Force ng Naval Special Operations Command ng Philippine Navy. 3 team na may tig-4 na Navy SEALs ang ipapadala nila, lahat technical divers na kayang sumisid hanggang sa lalim ng 94 meters o 308 feet. Magde-deploy din daw sila ng drone na kayang sumisid hanggang 100 meter ang lalim. We could even retrieve underwater objects without sending any diver. But unless it's quite complicated like yung mga nangyari sa mga lumubog na mga barko, napapasukin mo sa loob na mahirapan ang drone, lalo kung may tethered ang drone mo, then we have to send out divers. But again, on situations like this, the last option will be the diver. Makakasama rin sa composite team ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Dagdag na hamon pa ang Dapat kinuha nyo yung mga kabit ni Digong eh. 'Di ba? Yung mga kabit ni Digong, yung 13 girlfriends niya, mga galing sumisig yun eh. Diba? Tama? Dapat kinuha nyo, wag Coast Guard, mga kabit ni Digong, galing sumisid noon. Kahit itim yung itlog, nasisisid eh. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! ang patuloy na pag-alboroto ngayon ng Bulkang Taal. Pero pagtitiyak ng FIVOLCS, Sa Lawa, safe naman yun kasi alert level 1. Again, TBC lang yung nirecommend natin na huwag pasukin. sabi naman ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, kung walang ma-recover ng mga labi mula sa lawa, hindi nito maapektuhan ang kaso. Anya, hindi raw absolutely necessary na mahanap ang katawan ng biktima para patunayan ang krimen ng pagpatay. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Maring itinanggi ni PCSO Chairman at dating Judge Felix Reyes. Ito na siya ngayon, yung nakita natin sa Google. Si Judge Felix Reyes, ito na, umaray po. Umaray! Akusasyong nag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Yan po ay matapos siyang pangalanan ng lumutang na whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy. Nagbabalik si Ian Cruz. Sa panayam ng GMA Integrated News, kinumpirma ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy kung sino ang dating judge na sinabi niyang tagalakad ng mga kaso ng negosyante at isabong tycoon Atong Ang. Si ex-judge na yan na chairman yan ng PCSO, siya talaga ang tagalakad. Teka lang. Alam nyo ito po ang istorya. Nung binanggit niya si Arvin, ito na po i-update ko lang kayo. Binanggit niya si Arvin ba yun, yung inambus? Totoo po. Yung binanggit niya si Arvin, yung inambus 297 na bala, nabuhay si Arvin. Diba? Mesa pusa na buhay. Ibig sabihin, check si Totoy Don. Ngayon, si Sir, PCSO daw involved. Ngayon, ayan, malalaman natin yan. Ngayon, kung paano. Diba? Malalaman natin kung paano na-involve yan. Kasi, dun pa lang sa ambush, totoo na eh. Tapos, yung inambush din yung sa EDSA, totoo din. Ngayon, eto, malalaman natin to. Si ex-judge, nabanggit mo, chairman siya. Yes, chairman siya ng PCSO ngayon. Yes. Ang kasalukuyang PCSO chairman ngayon ay ang retiradong judge na si Felix Reyes na naglabas Yung tama rin, retiradong judge. Yan nga yung nakita natin eh. Pero anong sabi ni Sir? pahayag ngayong araw para mariing pabulaanan ang aligasyon ni Patidongan. Hinamon niya si Patidongan na tukuyin ang sinasabing kaso ni Ang o yung mga kinalaman sa mga nawawalang sabongero na sa pagkakaalam niya ay nakabinbin pa sa korte na inayos umano niya pabor kay Ang. Kung hindi raw mapapatunayan ni Patidongan ang akusasyong case fixing, dapat daw manahimik ito. Dapat daw manahimik. Rin ni Reyes na lumabas ang aligasyon ni Patidongan isang araw matapos siyang maghain ng aplikasyon para maging sunod na ombudsman. Sabi ni Reyes, handa siya makipagtulungan sa anumang investigasyon na magbibigay linaw sa mga anyay walang basihang aligasyon ni Patidongan para di na rin mabahiran ang hudikatura at prosecution service. Tama rin, tama yun ha. Tama yun, ayan maganda. Makikipagtulungan agad. Yun ang maganda naman eh. Kasi nga, mas maganda yung naipagtulungan ka, hindi yung puro ka paninira katulad ni Sara Duterte. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Yung inaakusahan ka, katulad ni Sara, papalitan mo rin ng paninira sa gobyerno. Hindi mo sagutin yung mga binibintang sa'yo, dinadivert mo yung issue. Ngayon, si Sir Felix, kung talagang totoo na
makikipagtulungan siya, di maganda para masolve tong 100 mahigit na sabungero. Ayon nung nakarang taon, nang italaga ni Pangulong Marcos si Reyes bilang chairman ng PCSO. Bago yan, nagsilbi si Reyes bilang board member ng PCSO simula November 2022. Naging presiding judge o acting judge naman siya sa regional trial courts ng Taguig, Lipa, Calamba at Marikina mula 2006 hanggang 2021. Nagpaliwanag naman si Patidongan kung bakit niya tinukoy si Reyes. Judge, pasensya ka na binanggit ko yung pangalan mo. Ito naman talaga ang totoo. Alam mo naman na ito si Mr. Atong Ang, buhay ko na ang gusto niya mawala. Hindi lang Ako, sinasabi niya na judge, no? Ako din ayoko din ng tilapia, Kelly. Alam mo, may naiinis po ako, parang hindi ako ganong kumakain ng mga tabang na isda. Hindi ako gumaganong kumakain ng tabang na isda eh. Kasi nga naiisip ko yun dati kasi nung lumuluwas kami sa probinsya namin, ng probinsya ng nanay ko, tumatay ako sa ilog eh. Tumatay ako sa ilog, tapos yung mga isda, inuubos yung tayo ko eh. Lolo, ano dito? Meron kukuhain. Ha? Meron daw kukuhain si Lolo. Anong kukuha Ay, niya? wala na. Uy, halika. Daw kami. Halika. Ano ba si lolo mo? DDS ba yan? Wala. O, sige na. Di ba? Hindi, totoo yan. Totoo yan. Lalayo pa ako nun, lalayo ako. Siyempre, naliligo yung mga pinsan ko dyan eh. Lalayo ako. Dito ako sa may malayo. Kasi yung Agos, di ba, pag ganon, lalayo muna ako kasi baka maugusan ko sila eh. Sa taya ako doon, bata pa ako nun eh. Sumugulat ako, daing isda oh. Kaya, tas, kinabukasan, magdadala yung lola ko. Opo, nanguli kayo mga isda doon sa ilog na nilaliguan nyo. Doon lang sa nililiguan namin. Oo, matataba ang mga isda doon. Ano hanap? Dali lang ah. Mario pa! Papagawa. Sir. Sorry andyan yung biyena kong DDS eh. Bawal tayo mag-ingay. Umalis na. Umalis na yung biyenan kong DDS kaya tahimik ako eh. Baka mamura tayo eh. buhay ko, buong pamilya ko, gusto niyang ipapatay. Kaya ako, inililigtas ko lang yung sarili ko. Pasensya na kayo na nasabi ko yung mga pangalan nyo dito. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Ang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Bukod kay Dondon Patidongan, isa pang posibleng testigo sa missing Sabongeros case ang nagparamdam ng maghahayag ng mga nalalaman ayon sa National Police Commission. Kaya may phobia ako sa tilapia eh. Nagalit nga sila pag nagluluto silang tilapia. Kahit ang sarap, may kamatis. Pero pag prito, minsan napagtsatsagaan ko pag prito. Pag prito siya, napagtsatsagaan ko na eh. Basta prito. Pero yung may mga sabaw, lagkit. Kasunod ng paglantad ni Dondon Patidongan alias Totoy, isa pang testigo ang nagpadala ng feeler kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Calinisan para maglahad din umano ng nalalaman sa kaso ng mga missing Sabongero. Mukhang malalim yung lumapit eh. Mukhang malalim. So let's see. Sana nga matuloy. Very interesting yung story, in fact, yung mabot sa aking feeler. Inaasahang makatutulong ito kung tugma sa mga naunang sinabi ni Patidongan. Malupit yung sustansya niya. Yun lang. Mahalaga syempre. Anyone who builds on the story of another, anyone who corroborates, I think builds on the credibility of that witness. Bukas naman ng pulisya na makipagtulungan sa investigasyon ang ilan sa 15 pulis na idinawit ni Patidongan at nasa restrictive custody. That's one of the directions that we can take. If some of them will volunteer to stay businesses or they decided to, but even without that, we can solve this case. Lalo na ginataang isda, potek, ew. Mga hito,
Di ba yung mga hito nga, sabi ko sa inyo, hito, ayoko din yan. Yung babuyan sa amin, mga babuyan sa amin, ang daming hito. Inaapakan ng mga baboy. Kadiri. Ayan, ayoko hito. Ayan, ayoko niya, tilapia. Iwi. Ayoko tayo, hito. Madulas-dulas pa. Wala kang puso, hayop ka! Sisimulan na ngayong araw ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabongero na sinasabing itinapon sa Taal Lake. Kabilang sa grupo na tutulong sa operasyon ang ilang technical divers mula sa Philippine Navy. Ayan na po, nagpunta na po kaninang umaga sa Taal Lake ang ating mga Coast Guard at ang mga professional divers. Tulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, Connie, patuloy na nakaantabay ang mga taga-media dito sa Talisay Fishport sa Batangas kung saan na inaasang anumang oras ay sisimulan na ang paghahanap dito sa mga nawawalang sabongero dito nga sa Taal Lake. Ayan na sila, ayan na po Nako, ayan na po, ayan na sila. Nako po, seryoso talaga. Seryoso talaga si DOJ. Madaling araw dumating sa Talisay Fishport. Ayan na po ang Coast Guard putik. Mukhang to, talagang malupit to. Ang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard na gagamitin sa paghahanap ng mga labi sa lawa. Mga rubber boat at rigid hull inflatable boats at mga divers ng PCG ang dumating. Lahat na ng mga gandang equipment pero mas maganda pa rin po mas maganda pa rin po siguro yung kasi yung mga inflatable, mga lumulutang na ng mga mahihirapan sila diyan Mahihirapan Maganda po talaga diyan yung lumulubog na mala robot, 'di ba? Yung para sa Titanic, ganun dapat diyan Hull inflatable boats at mga divers ng PCG ang dumating. Ang paghahanap sa Taal, bunsod ng mga sinabi ng witness na si Dondon Patidongan na tinapon ang mga labi sa Taal Lake at ang nadiskubre ng Department of Justice na isa sa mga sospek sa kaso ay may inuupahang mga fish pond o fish cages sa lawa. Hindi pa sinasabi kung saan matatagpuan ang sinasabing mga fish cages. May mga fish cages kasi na matatagpuan malapit lang sa dalampasigan ng mga bayan sa palibot ng lawa at meron din namang fish cage na naroon sa mismong Volcano Island kung saan naroon din ang crater ng bulkan. Ayan yung palaisdaan na yan Ayan palaisdaan na yan Diyan dahil tilapia dyan, sobrang daming tilapia dyan. Sobrang dami. Ang dami ko kasi dati pinapasyal dyan Malalim po yan. Ako, kala nyo ganyan lang yan. Napakalalim yan. Napakalalim. Pasado alas 10 ng umaga sinimulang ibinaba ng mga taga-PCG ang mga rubber boat sa lawa bilang paghahanda sa gagawing paghahanap at pagsisid kung kinakailangan. Dati nang sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na kasama sa maghahanap ng mga labi ng mga taga-Coast Guard at mga tauhan ng Mines and Geoscience. Nandun na yung mga parang mini-yak Ando na yung parang mini-yak ng mini-yate ng Coast Guard. Ako po, May isa lang talagang makitang buto dyan. Diyare. Census Bureau ng DNR gamit ang kanilang mga sonar equipment. Alam mo, Connie at Rafi, isa sa magiging hamon sa paghahanap ang medyo lumalaking alon sa lawa, Ang inaasang paghulan. Maalon kasi dyan ngayon Maalon. Tuwing hapon at yung mababang visibility o malabong tubig. Bukod pa ito sa syempre napakalalim at napakalawak na search area na yun nga ang katubigan ng Taal Lake. Rafi. Naku, isa lang. Kasi alam nyo, ang tanging pag-asa nila dyan, kasi nga daw, may pampabigat So, pag nakita nila yung sako na yon, tandaan nyo ganun yung senaryo yung sabi ni Dondon Pag nakita niya yung sako, may nakita sila dyan sako, ibig sabihin may tao na yon. Kasi nga, yung tao daw nilagay sa sako. Tapos nilagyan ng pabigat. Putik mo, paano nila napagkasa yung tao sa sako? Ano yung chinap-chap? Ha? Chinap-chap?
Sinapchap, no? Putik, sinapchap yun? Grabe, napapamura ako. Di ba? Ano yung sinapchap? Kasi tayo, hindi naman tayo kasi sa sako eh. Di ba? Depende na lang kung maliit ka talaga. Di ba? Sinapchap? Putik, grabe, no? Connie. Chino, bukod dun sa nabanggit mo na malalaking alon, ano pa ibang hamon para sa mga divers? Alam natin na very murky yung Taal Lake. Ikaw mismo, diver ka. No? Ano yung challenge para sa mga divers na magda-dive sa ganito kalabong visibility, Chino? Well, first of all, Rafi, no, ang tingin natin dito, yung information kasi, yung fish cage daw, meron dito ang isang suspect na inupa ang fish cage. So, ngayon, kung yung fish cages ay spread over a big area, Yan, ayan pala. Nilagay daw dyan sa fish cage. So, nasa malapit lang sa fish cage yun. Kung talagang binaon yun, putik, fish cage, talagang kinain talaga ng isda. Diba? Sa fish cage eh, kinain talaga ng isda. So, nakakain na tayo ng tao. Diba? Nakakain na tayo ng tao. Diba? Sarap pala. kalawak na area ang kailangang hanapin or suriin nitong mga divers natin. At kaya nga isa daw sa mga rason kung bakit hinihingi na yung technical expertise ng Japanese government para magpadala ng remotely operated vehicles. Dahil syempre, alam naman natin, yung mga robot hindi napapagod at kayang sumisid kahit napakalalim. Yan ang importante, yung robot. Kasi kailangan po, makita ng parang sa Titanic, di ba? Yung nakita nila sa ilalim yung Titanic, mga ganun na modern equipments ang kailangan natin dyan. Kasi pag may nakita lang sila dyan na isang sako, feeling ko meron pa dyan mga sako na intact pa eh. Mga intact talaga eh. Mga intact. Nandyan yan nakabaon. Kaso ang problema mo, 200 plus kilometers yan. Ang laki niyan, Taal Lake. Paano mo makikita yan? Ayan na ba talaga yung tinutukoy o yung actual site kung saan pinaglubugan? Kasi kahit bumaba ka dyan at hindi naman dyan eksakto binaba o nilaglang yung mga labi, maghahanap ka sa ilalim ng napakalalim na lawa sa isang katubigan o yung visibility natin sa ngayon na masyadong malabo. No? Ika nga ng diba? Kahit dandyan ka nga, hindi naman dyan inulog. Ang hirap. Ang opisyal ng PCG natin nakausap, malabo pa raw sa pusit. At Chino, pinagbabawas... Malabo sa pusit. Malabo talaga mga pusit. Sara yan eh. Saan ba muna yung mga fish cage na makapag-operate o yung mga mangingisda na makapanghuli ng isda habang isinasagawa yung operasyon dyan? Alam mo, kausap natin yung mga ibang residente dito, no? Siyempre, nagtatanong tayo, may mga nakita ba kayo na mga ganun kayo na hinalang pagkilos nitong mga nakarang taon, no? Na patungkol sa maaaring may naghulog ng mga labi. Pero ang sinasabi nila, hindi naman nakaka-apekto sa ngayon itong mga ginagawang operations. So, nakita natin, may mga bangka pa nga ako nakita. May ano dyan, may bubulong dyan. May bubulong dyan. May bubulong dyan, sir. Dati po talaga may naghulog dyan. Hindi lang kami makano, sir. May bubulong dyan. May mga bubulong. Sir, naka-fish pa na yan. Diyan ako lang. What the fuck? Kung saan sinasabing itinapon ang bangkay ng mga nawawalang sabungero. Para sa update magbabalita mula sa Talisay, Batangas, si Camille Samonte. Camille, ano na yung mga nagawa ng otoridad dyan ngayon? Cheryl, sa mga oras na ito ay nagsasagawa pa ng briefing ang ilang opisyal ng Department of Justice, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno para nga pag-usapan kung paano ang gagawin o sisimulan itong technical dive operations. Nandito tayo ngayon sa
fishport nga ng Talisay kung saan nakalagay yung staging area ng PCG. Dito naka-standby yung kanilang mga equipment na gagamitin para sa technical dive operations. Cheryl. So, makakapag-dive ba nga ngayong araw? Nasisiguro ba yan? Kasi medyo dyan sa likuran mo, Camille, parang maalon at hindi ganun kaganda ang panahon. Nako, tama ka dyan, Cheryl. Talagang nakadepende yan sa lagay ng panahon. At ito nga yung binabantayan ng mga otoridad. Sa mga oras na ito, tirik na tirik yung araw pero malakas ang hangin. At nakikita nyo nga sa aking likuran ay malakas ang alon. At magiging challenge yan dahil mahihirapan na gawin yung technical dive kung masyadong malakas. Sa Bicol, Kelly, safe naman yung sa Bicol. Safe naman yan, yung tilapia sa gata. Safe yan sa Bicol na may marami sili. 'Di ba? Na may pechay na nakapalaman. Safe yan sa Bicol. Eh dito, Tagaytay to. Sakop neto Metro Manila. Kaya lasang ano yan. Di ba? Apektado dito ang mga tiga Cavite, Laguna at Maynila. Eh dyan kumukuha ng isda yung mga yan eh. Diba? Yung alon at syempre binabantayan din baka mamaya umulan ng malakas at naka-alert level 1 pa rin itong Bulkang Taal at anumang oras ay pwede yang sumabog. So yan yung mga ilang balakid na binabantayan ng mga otoridad. So hinihintay nga natin yung mga officials kung ano yung mangyayari, magsa-site inspection lang ba muna sila o meron na ba talagang actual divers na sisisid nga dito sa lawa. Camille, sino ang lead agency dyan sa gagawing technical dive? Siyempre, pinangunahan ito ng Department of Justice pero bumuo na sila ng interagency para nga magsama-sama at magtulong-tulong nga yung mga ahensya ng gobyerno gaya nga ng Philippine Coast Guard at kasama rin din yung PNP-CIDG para kasi Cheryl, bago ito gawin yung technical dive operation ay nagkaroon na ng assessment din yung PNP-CIDG base nga doon sa pahayag ni Julie Patidongan o alias Totoy na nagbulgar na dito nga umano itinapon yung mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. So nariyan ba yung sinasabing whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy? Wala pa tayong information tungkol dyan, no, Cheryl, kung kasama siya dahil since siya nga ang nagbulgar niyan, expected ay siya rin yung magtuturo kung saan yung eksaktong lugar. Pero Cheryl, naalala ko yung huling update na binigay sa atin ni Justice Secretary Remulla, ang sinasabi niya ay meron na silang natukoy nga na palaisdaan kung saan nagsisilbi nga itong subcontractor, kumbaga ito yung ground zero kung saan talaga dinadala itong mga sabongero na nga na gustong ipapatay. Cheryl. So, nandun sila sa specific location pala. Nandun sila sa ground zero. Yung binigay na specific location. Okay. Diyan ba sa kinalalagyan mo ay malapit lang yung sinasabing area ng palaisdaan? Alam mo, Cheryl, yun nga yung hinihintay natin kung malapit na ba dito kasi may nakikita rin kami sa paligid dito sa staging area ng PCG na merong mga rubber boat na maaring pwedeng sakyan nga ng PCG or ng mga miyembro ng media. So hindi pa natin yan masabi kung isasama ba tayo at ilalapit tayo doon sa exact na area. At ngayon nga, Cheryl, no, yung lagay nga ng panahon ngayon ay nagsisimula ng umambon at lumalakas pa yung hangin. So yan yung kailangan natin talagang tignan kung matutuloy nga ba talaga itong technical. Dapat talaga robot yan. Robot talaga dyan. Kahit maambon, robot yan. Mahirapan yung Coast Guard dyan, yung alon eh. Kahit lake yan. Alam mo, lake walang problema eh. Walang problema, hindi yan katulad ng ibang mga yung sa dagat, talagang continuous. Yung lake kasi, minsan, stable, yung tahimik yung tubig. 'Di ba? Ang problema lang dyan is yung, yung labo. Kailangan talaga dyan, robot eh. Kailangan si Voltis 5.
Mura nga daw ngayon ng ano eh. Na, ano mo ba? Mura po ngayon ang tilapia diyan sa Tagaytay. Sa ang mura daw po ngayon. Lalo na yung mga tawilis. Ang mura daw eh. Ang mura. Ang taas daw ng baboy ngayon doon eh. Mura yung mga tilapia ngayon doon. Kiyawan daw yung tilapia eh. Sabi ng tropa ko, pare, baka gusto mo ng tilapia. Chinat ako eh. Oh, bakit pre? Kamusta dyan sa Tagaytay? Nandiyan na ba yung mga kos? Oh, pre, baka gusto mong tilapia? Mura lang dito. Ilan? Kayang isang styro, pwede mo na kunin ng 1,000. Oh, 1,000 lang. Isang styro, yung ganon. Oo, pre. Wag na. Lasang tao yata yan eh. Putek. Pero mo isang styro na quadrangle yung rectangle, yung styro, yung dinadala niyo sa outing. 1,000 lang. Putek, mura nun. Ilang kilo yun? Ang lalaki pa daw. Ay, ko, lalaki. Ay, pre, ang lalaki nito talaga. Gano'ng kalaki? Kasi laki ng tao, pre. Dive operation, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. O, yan po. Nandiyan na po ang Coast Guard sa pangunguna po ng ating DOJ Secretary, sa pangunguna po ng Chief EMP General Torre, at ako, naniniwala ako. Naniniwala po ako, I believe that the children is our future. Hindi, ako po naniniwala ako na ito po ay kahit papano mabibigyan linaw ng ating butihing DOJ at PMP chip to. Naniniwala ako sa galing nila. Dumating lang talaga si Voltes 5, si Voltron at si Dimos dito. Tapos yan. Tapos talaga yan. Tapos yan. O kaya puntahan nila ano pangalan nito? Yeah. Puntahan nila si Naruto. Dami nun. Kagebushin technique. Putek. Nagde-deploy dyan ng 2,000 Naruto. Kagebushin technique. Diba? Dahil parang nag-Naruto ako ngayon.